school and office supplies, toys, beauty products, jewelries, perfumes, hanggang sa fashion trends na mga damit pang bata, sapatos at tsinelas para sa lahat, gamit pang kusina, plastic wares, hardware at home appliances. Nako, tiyak na mapapabili ka dito. Kung ang hanap mo naman ay iba't ibang klase ng cellphone, meron din sila. Cellphone accessories, certified cellphone technician, available din sa kanila. Ops, meron pa. Dahil sa Save More Department Store, ang serbisyo ng mga empleyado ay kagigiliwan mo. Napaka-friendly at matulungin ang staff namin dito. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na sa Save More Department Store at maghanap ng mga produkto na mapapasayo. Save More Department Store, ang store na sulit sa tipid at sulit sa saya. Dahil sa Save More, makakakuha ka ng more. Save More Department Store. For more updates, visit our page Save More Department Store. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Handa ka na ba sa isang programang pangkabataan? Programang maghahatid ng impormasyon at saya na may kinalaman sa pagpapalawig ng karapatang pambata. Hatid sa inyo ng Plan Occidental Mindoro. Eto na ang Bidang Bulilit, ang boses ng mga bata para sa mga bata. Magandang buhay mga kabulilit!
kay gandang tanghali ang pagbati namin sa lahat ng mga tagapakinig at mga patuloy na sumasabay-bay ngayon. At syempre, kayo rin po ay patuloy na nanonood at nakikinig sa radyo natin 101.7 SJOM. Bukod po riyan, tiyak na may bagong impormasyon at kalaman kayong makukuha sa oras na ito dahil ang topic natin for today ay Cervical Cancer Awareness Month. at kami ang inyong mga kabulilit na bibida ngayong tanghali na handang maghatid ng impormasyon, saya at sigla para sa lahat. Yes na yes, dahil dito lang yan sa Barangay na puno ng saya at ligaya, pagsubok ay laging kinakaya. Barangay Ligaya! Bagong buwan, bagong simula, buwan na ng Enero at sa buwan na ito ay pinagtutuunan ng pansin ang kalusugan ng mga babae sa pamamagitan ng Cervical Cancer Awareness Month. Kaya asahan yung marami kayong matututunan. Tama ka, Kabulilit Divine. Kaya andito naman ang ating yung nagbabalik, ang Kabulilit nyong singkit, Kabulilit Keisha. At ako naman ay inyong kabulilit na brainy and sporty, Kabulilit Divine Renzi. Ako naman ang inyong kabulilit na Ronda dyan, Ronda doon, kabulilit Tyron. Ako ang inyong kabulilit na lagi ninyong kasama, Kabulilit Ina. Ako ang inyong kabulilit, ang kabulilit nyong Morena, Kabulilit Aya. Sumisilip ang inyong marikit na kabulilit, narito na't maghahayag at tiyak ikay mabibighani. Kulot na kabulilit, Kabulilit Princess. Tara na't simulan ng ating programa mula sa mga balitang nakalap namin sa ating lalawigan. Dito lang yan sa Trending Balita. Ang mga balitang pinag-uusapan at mga pangyayari sa kapaligiran, inyo na ang malalaman. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 113 pawikan pinakawalan sa 2 barangay sa bayan ng San Jose. Para sa detalye ng unang balita, narito si Kabulilit Shania. Mahigit 100 pawikan ang matagumpay na pinakawalan sa karagatan sa 2 barangay sa bayan ng San Jose ngayong buwan ng Enero bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pangangalaga ng mga endangered species kabilang ang mga pawikan. Ayon sa Menro, 65 ang mga pinakawalang pawikan ay kabilang sa uri ng olive ridley sea turtle na nagmula sa nesting site sa Barangay Bubog, habang 48 naman ang green sea turtle mula sa Barangay Iling na may kabuuang 113 pawikan. Isinagawa ang aktibidad upang maprotektahan ang marine biodiversity ng San Jose, mapalakas ang pangangalaga sa yamang dagat at palawakin ang kaalaman ng publiko sa pangangalaga ng mga nanganganib na hayop gaya ng pawikan. Sa pahayag ni Zarina May P. San Jose, Ecosystems Management Specialist 1, sinabi niyang mayroong 12 barangay sa bayan ng San Jose na nagsisilbing mga nesting site ng pawikan. Kabilang dito ang mga Barangay Bubog, Barangay San Roque, Barangay Labangan Iling, Barangay Pawikan, White Island at Barangay Pag-asa. Ipinaliwanag din niya na mahalagang maibalik agad ang mga pawikan sa karagatan dahil ito ang kanilang natural habitat kung saan sila lumaki at naglalakbay. Ayon pa sa kanya, ang mga pawikan ay may kakayahang mag-imprint ng lokasyon ng kanilang pinanggalingan sa pagkalipas ng 25 years ay muling babalik ang mga ito sa parehong lugar upang mangitlog. Kabulilit Aya nagbabalita. Salamat, Kabulilit Aya. At balita patungkol sa inilunsad ng Municipal Environment and Natural Resources Office, narito si Kabulilit Princess. Inulinsad ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang paggamit ng zero waste technology machineries upang mabawasan ang basura at gawing kapaki-pakinabang na produkto gaya ng eco-bricks at organic compost. Ayon kay Engineer Ana Marie R. Unila, Licensed Sanitary Engineer at Environmental Management Specialist ng MENRO, na pagdesisyonan ng lokal na pamahalaan na mag-procure ng makina dahil hindi praktikal na patuloy na itapon ang basura. Ang trend ngayon sa waste management ay ang pag-convert ng basura into something useful, aniya. Ang nasabing unit ay binubuo ng sorter conveyor, 2 rapid composter, 2 waste pulverizer para sa non-biodegradable at residual waste gaya ng plastic bag, cellophane, sacks at other soft residual waste.
Meron ding waste crusher para sa basag na bote at salamin. 2 waste mixer, isang paving block machine press para sa paggawa ng eco bricks, at isang vertical baling machine para sa mga papel, textile, tin can at mga plant fiber. Ito ay may kakayahang magproseso ng hanggang 20 tonelada ng biodegradable waste kada araw. Ayon pa kay Engineer Onila, noon lamang taong 2024 ay nakapagtala ang Menro ng 1,700 piraso ng eco bricks at 800 bag ng organic compost na na-produce ng technology na ito. Ang mga produkto ay ginagamit na ng ilang resort at household sa bayan, habang ang presyo naman ng eco bricks ay nasa 8 pesos para sa 3x6 at 15 pesos para sa 6x6. Ang proyekto ay pinondohan mula sa 20% Development Fund ng LGU. Gayunpaman, aminado ang Menro na nanatiling hamon ang tamang segregation sa basura, lalo na sa panahon ng tag-ulan na nakakaapekto sa operasyon ng makina. Kahit gaano karaming makina ang bilhin, hindi ito sasapat kung walang disiplina sa tamang paghihiwalay ng basura. Dagdag pa ni Engineer Onila. Ako si Princess B. Esteves para sa Trending Balita. Princess, at iyan ang mga balitang nakalap namin sa ating lalawigan. Muli, ako si Kabulilit Divine. At ako naman si Kabulilit Keisha. Kaya mga Kabulilit, oras na para sa mga matutuklas nating bagong kaalaman ngayong tanghali na puno ng impormasyon at kasiyahan. At mas magiging makulay pa ang ating talakayan dahil sa ating Bida 1 segment. Lalo na rin sa Kabataang Sikat segment. At mas marami pa tayong dapat abangan at mga matututunan. Kaya stay tuned lang mga Kabulilit ha. Dahil sa pakikinig nyo sa amin, hindi lang kayo matututo. May chance of winning din kayo na tumataginting na 100 pesos of load. Tama, mayroon tayong 3 winners para sa ating Bida 1 at 2 winners naman para sa ating Kabataang Sikat segment. Hintayin lamang ang mga tanong mamaya sa ating mga segment. At huwag kalimutang i-like and follow ang ating FB page, mag-mention ng 3 Facebook friends sa ating live at i-share ito. Exciting and interesting, di ba? Kaya't simulan na natin ang ating diskusyonan sa ibabahagi ng ating panauhin. Dito lang yan sa Bida ka? Bida tayo, Bida! Bida 1. Iba't ibang paksa ating tatalakayin kasama ang ating mga kabulilit at kinikilalang personalidad. Isang magandang tanghali sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Muli kaming nagbabalik ang inyong mga makukulit na kabulilit upang maghatid ng bagong kaalaman at makabuluhang mensahe. Dahil sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng isa pang mahalagang talakayan. At alam kong tiyak na mabubusog ng kaalaman ng ating mga tagapakinig dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay Cervical Cancer Awareness Month. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kabulilit Aya, iyon ang ipakilala ang ating panauhin. Ang ating panauhin ngayon ay isang country medical lead, MSD Philippines. Isa siyang pediatrician at walang iba kundi si Dr. Mary Ann Galang Escalona. Welcome po ma'am sa Bidang Bulilit. Ayan, hindi man po natin physically makakasama si Doc Maan, pero siya po ay makikita ninyo sa ating live airing. So, kasama po natin siya through Zoom. Ayan, so magandang tanghali po Doc Maan and welcome po sa Bidang Bulilit at sa radyo natin 101.7 San Jose. So, bago po tayo magsimula, pwede po ba kayong bumati muna sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay? Okay, magandang tanghali mga kabulilit. So, isa itong pribilehiyo, no? Isa itong magandang oportunidad na makilala ko kayong lahat at makausap ko kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa akin sa araw na ito. So, ako po si Doc Maan at nagpapasalamat po ako. At ako ay excited upang makasama ninyo at ating pong talakayin itong sabi nga po nila Princess at ng kanyang mga kabulilit tungkol sa cervical cancer. Ayan, so ready na po ba kayo sa ating Yes, ready na po. Ayan, para po sa unang katanungan, ano po ang cervical cancer at bakit ito isang seryosong issue para sa mga kababaihan?
Medyo may echo lang, but okay. So, ang tanong po natin, ano ang cervical cancer at bakit ito isang seryosong issue para sa mga kababaihan? Okay. Ang cervical cancer ay cancer sa kwelyo ng matres. So, ito po ay bahagi ng female reproductive tract. So alam ko para sa ating mga mag-aaral, para sa ating mga kabulilit, medyo familiar naman po tayo, no? Sa ating health education. Na sa female reproductive tract, ang pinakadulo ng matres ay may tinatawag na cervix. So itong cervix, sa Tagalog, ang tawag natin ay kwelyo ng matres. Ngayon, itong bahagi na ito, although napakaliit niyang bahagi, ng maselang bahagi ng katawan ng babae, ito ay commonly nagkakaroon ng cancer kapag ito ay na-expose sa isang virus. Pag-uusapan din natin yung virus na yan mamaya. So bakit ito mahalaga? Dahil maraming babae sa Pilipinas, umaabot ng 12, no? O 12 babae ang namamatay sa cervical cancer kada araw. At dito pa lang yan sa Pilipinas. Dito pa lang yan sa Pilipinas. So sa buong mundo, napakarami ding babae ang nagsasuffer o nahihirapan, namamatay dahil sa burden na ito ng cervical cancer. Kasi bakit nga ba? Dahil ang mga babae ay importante sa ating bansa. Sila ay nanay, kapatid, ate, no? Sila ay tita, sila ay guro, sila ay mga manggagawang Pilipino. Malaki ang kanilang role sa nation building at sa pamilyang Pilipino. Kaya kapag ang isang babae ay nagkaroon ng cervical cancer, seryoso ito. Dahil pwede itong maka-impact sa buong pamilya, pwedeng maka-impact sa komunidad na kanilang siniserbisyohan, pwedeng maka-impact sa kanilang trabaho. Ayan, salamat po. Nabanggit niyo po kanina man na ang mga babae po ay nagkakaroon ng cervical cancer. At saan ito karaniwang nangyayari? Okay. So may konting feedback lang. Okay, but narinig ko ng maigi yung inyong katanungan. So again, sino ang maaaring magkaroon ng cervical cancer at sa anong edad ito karaniwang nangyayari? So kahit sinong babae, pwedeng magkaroon ng cervical cancer lalo pat sexually active at common ito sa edad na 35 hanggang 45, minsan na umaabot, no, na unang beses silang nadadiagnose o nalalaman na sila ay may cervical cancer kapag sila ay 50 years old. So commonly 35 to 45 years old yung peak. Tapos karaniwan ito sa mga babae sa ganitong edad. Ayan mga kabulilit, kahit sino pala talaga no, pwedeng magkaroon ng cervical cancer, lalo na yung mga sexually active and sabi nga ni Doc, 35 to 45 years old, tama po ba Doc? Tama yon. So yun ang karaniwang edad na nalalaman na nadadiagnose, no? Kapag sila ay pumunta sa doktor, doon pa lang nalalaman na sila ay merong cervical cancer. Pero minsan medyo huli na, kaya hindi na agapan. So, Ayan, yun yung ano naman po yung pangunahing sa ng cervical cancer at paano ito ay iwasan? Okay. So, ang karaniwang sanhi ng cervical cancer ay isang virus na sexually transmitted. At ito ay tinatawag na human papilloma virus o HPV. So, ito ay pwedeng magkaroon ng screening, no? Pwedeng i-screen ang mga babae sa pamamagitan ng pap smear, HPV DNA test, visual inspection using acetic acid. Pero I think yung pinakakilala ng ating mga kababaihan, lalo na ng ating mga mommies na nakikinig din dito, ay yung pap smear. So, HPV ang pangunahing sanhi ng cervical cancer. Paano ito maiiwasan? So, sisimplihan ko na lamang po. Primary prevention o pangunahing pamamaraan upang ito ay maiwasan ay sa pamamagitan ng pagbabakuna gamit ang HPV vaccine
At ang secondary prevention o um, pangalawang measure upang ito ay maiwasan ay screening. So screening, ito po yung mga test para malaman kung isang babae ay nagkakaroon ng pasimula na mga lesions ng cervical cancer. So in a nutshell, vaccination and screening. And of course, kailangan din healthy din ang lifestyle ng ating mga babae, no? Para maiwasan ang ganitong sakit. Ayan po, ma'am. So, sumunod po, ulitin ko lang din po pala, ma'am, na meron pong primary and secondary. Una po is yung pagbabakuna po mismo ng HPV, ganun po siya kahalaga. And yung secondary po is pagpapascreening at pagpapatest. Ngayon naman po, gaano po kahalaga yung HPV vaccine at regular na check-up sa pag-iwas sa cervical cancer? Okay. So, gaano kahalaga ang HPV vaccine? No? Gaano kahalaga ang pagbabakuna? Okay, so doon muna tayo, tapos susundan ko pagkatapos nung bakit mahalaga din ang check-up at screening. So, bakit mahalaga ang pagbabakuna? So, balikan lang natin ng kaunti. Nung tayo ay mga sanggol pa, tayo ay dinadala sa doktor o sa health center, bagong panganak pa lang, no? Dinadala na para pabakunahan. So yung mga bakuna na to para ma-prevent yung mga sakit bago pa tayo ma-expose dito. So meron na tayong mga antibodies o mga sundalo sa katawan na once ma-expose tayo dun sa virus o bacteria, maiiwasan yung grabing sakit. Ngayon, ang HPV vaccine ay binibigay sa edad na 9 years old pataas. So siguro para sa inyo, mga kabulilit, mahalaga na malaman na siguro mga teenage years, adolescent years, no, 9 to 18 years old, no? So ito yung adolescent years na kino-consider natin sa Pilipinas, 9 to 18 years old. Pwede nang mabakunahan na laban sa cervical cancer o HPV. Tapos, bakit sabihin natin, ay, sexually transmitted yan, no, Doc? Bakit parang ang aga naman? Hindi naman ganyan kaaga kasi hindi naman pakasal yung anak ko. Tulad ng nasabi ko, mahalaga na ang bakuna ay makuha ng isang tao bago pa ma-expose. So binibigay siya sa 9 years old, lalo na sa programa ng ating gobyerno, kasi ito yung edad din na pinakamaganda yung response ng immune system upang mag-create ng maraming antibodies laban sa virus na HPV. So yun yung importante. So pasimplihin ko, magandang mabakunahan bago ma-expose. So, tsaka, kahit hindi na kayo baby, alam natin, minsan inisip natin, ay, bakuna pang baby yan. Pero hindi. Kahit mga teenagers, adolescents, kailangan pa rin ng mga bakuna. So, hindi lamang naman HPV, marami pang ibang bakuna na kailangan makuha pa rin ng ating mga teenagers. Okay. Second point, bakit mahalaga din ang check-up? Kasi hindi naman natin malalaman kung may sakit ang isang babae, for example, yung mga paunang lesions ng cervical cancer. Kasi minsan walang nararamdaman, walang masakit, hindi nagdudugo, hindi masakit ang tiyan, basta walang nararamdaman. Pero meron na palang mga nagsisimulang bukol, may nagsisimula ng mga lesions doon sa kwelyo ng matres, kaya dapat regular ang screening sa mga babae. Kahit walang nararamdaman, mahalaga na magpakonsulta sa doktor upang magpasuri at magpa-screening. Yun po. Ayan mga kabulilit, tandaan natin no, na napakahalaga ng pagbabakuna at check-up para handa ang katawan natin at para na rin maiwasan yung mga sakit. At sa programa pala ng gobyerno no, na 9 years old pa lang nagsisimula na ang pagbibigay ng bakuna sa mga bata. At Doc, ano naman po ang mga maling paniniwala tungkol sa cervical cancer na dapat nating linawin lalo na po sa aming mga kabataan? Hello?
Ulitin mo dito na lang, dito na lang, ulitin mo. Ayan, Doc, ulitin ko po. Hindi pwede. Paano? Okay, nakikita ko sa live stream may question pero hindi ko siya marinig dito. Okay. So sige, next question. Audible ba ako, Princess? Can you hear me? Yes po. I think yung question is ano ang mga maling paniniwala tungkol sa cervical cancer na dapat nating linawin lalo na sa kabataan. Tama ba? Yes, Yes po. po. Okay. Sige, let's go. Ang mga maling paniniwala. So, nung medyo bata pa ako, narinig ko, no, sa mga matatanda, ay, pag naglagay ka ng pulbo sa puwerta o sa maselang bahagi ng iyong katawan bilang babae, pwede ka magkaroon ng cervical cancer. So, isa po yan sa mga maling paniniwala. Kasi tulad nga po ng nasabi natin, ang cervical cancer ay nakukuha sa virus na tinatawag nating HPV. Ang isa pa, ito ay makukuha, ay maaari, sabi nila, ay hindi naman ako magkakaroon ng cervical cancer kasi hindi naman ako high risk, no? So, ang totoo, lahat ng tao maaaring magkaroon ng kahit isang HPV virus type lang sa tanang buhay nila. So, ibig sabihin, lahat ng sexually active pwedeng may risk ng cervical cancer, no? Yung mga babae. At yung isa pa, mahirap itong maiwasan. Pero in reality, hindi totoo na mahirap itong maiwasan kasi may mga ways to prevent it like vaccination and screening. Okay? Bida. Ayan. So, para po dun sa question, sa pagpapatuloy po ng conversation natin kay Doc, yung mga maling paniniwala, katulad nga po nung binanggit niya, yung paglalagay ng powder sa puwerta, at kasunod po na yon ay yung mga iba pang paniniwala na dapat linawin po sa aming mga kabataan. Ayan po. So, nandyan pa po ba, Doc? Narinig niyo pa po ba kami? Ayan, so doon sa mga discussion natin, no, so medyo nag-e-echo kanina pero simulan natin doon sa unang katanungan kung bakit nga ba seryoso ito. So para sa mga kababaihan, seryoso ang cervical cancer kasi nga isa tong problema sa kanilang reproductive health. Pangalawa is nakaka-epekto ito para sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga kababaihan lalo na sa kanilang pagtatrabaho. So sumunod na katanungan natin doon, sino nga daw ba kabulilit siya yung pwede magkaroon ng cervical cancer? Ayan, kahit sino daw ay pwede magkaroon ng cervical cancer, basta lalo na yung mga sexually active, no? At saka sabi ni Docs, 35 to 45 years old ang mostly nagkakaroon ng cervical cancer. At alam mo ba, kabulilit siya kung ano yung mga pangunahing sanhi ng cervical cancer at papaano daw siya may iwasan? Ang pangunahing sanhi pala nun is yung pagiging sexually active niya. Yes. And then, kailangan talaga nating maging safe kapag nakikipagtalik tayo. At syempre, para sa mga kabataan, kailangan muna natin itong iwasan. Kabulilit Princess, maiiwasan natin ang cervical cancer sa pamamagitan ng pagkuha ng HPV vaccine, no? Tama. Napakahalaga ng pagbabakuna at check-up. Siyempre, para maging handa ang katawan natin at maiwasan natin ang mga sakit. At nalaman ko rin kanina na sa programa ng gobyerno, 9 years old pa lamang ay binibigyan na ng bakuna ang mga bata, no? Ang galing nun, Kabulilit Princess, tama. no? At saka, sumunod doon, meron pala tayong primary at secondary para maiwasan or para sa prevention
sa cervical cancer. Ang una daw doon, ang pinaka-the best talaga ay ang pagbabakuna. Yes. Tama, pagbabaksin Tama, ng kabulilit. HPV. At ang secondary dito Eye is screening. at test. Ayan. Yes. At ito po ay isa sa mga way, kasi ang goal po talaga ng MSD or ayun po ng MSD ay to eliminate cervical cancer. So yung nakausap po natin kanina na si Doc Maan, sila po yung isa sa mga manufacturing company po na nag-develop ng vaccine. Kaya po talaga, wag po natin na, iwasan po natin yung pag-create ng mga tabu about vaccine na delikado, di ba, Oo, kabulilit kabulilit. Shania, na kapag kasi inisip, ikaw ba, kapag inisip mo na pagpapavaksin, ano yung tumatakbo sa isip mo? Yun nga, pag naisip ko yung pagpapavaksin, naiisip ko na magiging safe ako, protected ako always once na nagpavaksin ako. Ikaw, Yan, kabulilit. ganyan dapat yung mindset natin, hindi Yes. yung nakakatakot, nakakakaba. Kasi nga, ang pagpapavaksin ay isang way ng mga medical field at ng ating mga doctors to protect us. Lalo na po ang cervical cancer, ang goal natin ay ma-eliminate ito. Ayan. So, siguro sa pagtatapos na message ni Doc Maan, so nakausap po namin siya kanina, gusto niya talagang ipakita sa mga parents po at sa mga kabataan na hikayatin tayo na mag-start na magpa-vaccine. So alam ko meron yan sa munisipyo ng Sablayan Yeah. at sa munisipyo ng San Jose, as long as pupunta tayo dito and mag-i-inquire tayo ng mga vaccine. So pwede natin na i-visit yon. Tama, Yes, kabulilit Kabulilit siya, Princess. Naya. Ayan. So, ayan. So, humihingi po kami ng pasensya kung sakaling nagkaroon man tayo ng mga technical issues patungkol dito at sa malakas na echo. Pero sana po na i-relay namin yung message na gustong ipahiwatig o ibigay ng ating Doc Maan. At sila po ay all the way from Makati po and Quezon City yung na-contact po namin. So, ayan. So, maraming salamat po, Doc Maan, sa pag-share po ng mga impormasyon at kaalaman sa araw na ito. Ayan, so hindi na natin nabigyan ng pagkakataon. Na bumati si Doc Maan. At ngayon naman, tiyak na marami ring napulot ang ating mga kabulilit. Kaya ang ating katanungan for today ay... Ang ating katanungan for today ay, ano ang primary at secondary way para maiwasan ang cervical cancer? Uulitin ko po, ano ang primary at secondary way para maiwasan ang cervical cancer? At sa pagsagot ninyo, siguraduhin na kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, mag-mention ng 3 Facebook friends at i-comment ang tamang sagot. Muli po, mag-like and follow sa ating Facebook page, mag-mention ng 3 Facebook friends at i-comment ang tamang sagot. Sana po sa aming mga tagapakinig ay maraming napulot na kaalaman at nakatulong ang aming talakayan. Para sa Bida 1, ako po si Kabulilit Princess. At ako naman si Kabulilit Aya. Muli, ito ang programang Bida Ka, Bida Ta. Relevant ng topic natin ngayon, no? Kabulilit Keisha, ang dami nating natutunan tungkol sa cervical cancer at kung ano-ano mga sintomas kapag mayroon ito. Tama ka riyan, Kabulilit Divine. Talagang napakahalaga ng pagpapalakas ng suporta sa kababaihan para sa health checkups, no? Yes, Kabulilit, tumpak na tumpak ang ating Bida 1. Maraming salamat po ulit sa ating panauhing si Doc Maan Escalona. Siguradong maraming natutunan ng ating mga Kabulilit at tagapakinig. Kaya mga Kabulilit, uulitin ko po ang tinanong kanina ni Kabulilit Shania. Ano ang primary at secondary way para maiwasan ang cervical cancer? At uulitin ko po ulit, Okay. ano po ang primary at secondary way para maiwasan ang cervical cancer? At sa pagsagot nyo ay siguraduhin kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, mag-tag ng 3 Facebook friends at i-share ito. At saglit po muna po kami magpapaalam, atin muna pong bigyan daan ng aming munting paalaala.
kabulilit, alam nyo ba na may paraan para maiwasan ang cervical cancer? Ito ay sa pamamagitan ng HPV vaccine, ligtas, epektibo at libre sa mga health center. Para sa mga magulang at kabataan, protektahan ang kinabukasan, alagaan ang kalusugan. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center patungkol sa cervical cancer vaccine. Bakuna ngayon, proteksyon pang matagalan. Muli kaming nagbabalik mga kabulilit at ngayon naman bigyan daan natin ang isang magandang programang sikat tayong mga kabataan. Ito ang Kabataang Sikat. Hello mga kabulilit! Tyron here. Kami nagbabalik kasama ang aking partner na si Ina. Napakasiglang tanghali sa ating lahat mga kabulilit. Excited na ba ulit kayo sa ilang minutong panibagong kwentuhan at chikahan? Siyempre, excited na yan sila partner. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ang magkwentuhan. Teka, kamusta ka naman ba partner? Eto, okay lang naman partner. Ikaw ba, kinikerry pa ba? Siyempre, caring partner. Pero eto na nga partner, may makikilala na naman tayong isang kabataang sikat na tiyak akong excited nang makilala ng mga watchers and listeners natin. Ready ka na ba partner? Super ready na partner, kaya naman ipakilala mo na siya. Ayan, siya ay anak ni Dinah de los Santos Caragan, 18 years old, first year college student at kasalukuyan nag-aaral sa OMSC San Jose Campus. Siya ay walang iba kundi si Kabulilit Teresa de los Santos. What's up, Kabulitere? Bago po tayo magsimula, pwede ka po ba munang bumati sa ating mga viewers and listeners? Ayan, so magandang tanghali rin sa ating mga kabulilit at sa ating mga listeners for today's ganap. Ayan, at dahil nakabati na si Kabulilitere, magsisimula na tayo sa unang katanungan. Ready ka na po ba, Kabulilitere? Ready na. Ayan, ito po ang ating unang katanungan, Kabulitere. Sa lahat po ng advokasiyang sinuportahan mo, alin ang pinakamalapit sa puso mo at bakit? Ayan, so marami na akong mga advokasya na sinusuportahan, partikular ang usapin sa DRR, sa TIP, sa SEPMO at even sa OSAEC. Ngunit ang mas pinakamalapit sa puso ko ay ang usapin na nagsusulong patungkol sa sexual reproductive health and rights. Sapagkat ang usapin na ito ay may layunin na magbigay ng impormasyon patungkol sa sexual health, sexual rights, reproductive health, and reproductive rights. Ito ay para sa mga kapwa ko kabataan na mas magkaroon pa ng bodily autonomy at lalong-lalo na sa mga kabataang babae at of course magkaroon pa ng mas marespetong komunidad para sa lahat. Ayan, bilang isang youth advocate po, ano ang nagtulak sa iyo na gamitin ang boses mo para ipaglaban ang mga isyu ng kabataan? Marami akong dahilan kung bakit ako youth advocate ngayon. At ilan sa mga ito ay ang mga hinaing ng mga kapwa ko kabataan, ng mga bata, patungkol sa mga serbisyo o karapatan na dapat ay kanilang natatamasa. At dahil nga youth advocate ako ng Plan International Pilipinas, gusto kong makatulong sa pamamagitan ng paggamit sa boses ko upang maiparating sa lokal na level ng pamahalaan maging sa nasyonal kung ano yung mga hinaing o mga gustong iparating din ng mga kapwa ko kabataan. Ayan. Ano naman po ang pinakamalaking hamon na hinarap mo bilang kabataang nagsusulong ng pagbabago at paano mo po ito nalagpasan? Bilang isang youth advocate, maraming mga pagsubok o hamon ang aking naranasan. Sa aking sarili, minsan naiisip kong sumuko dahil noon hindi ko alam kung paano ibalanse ang pag-aaral at pagiging isang youth advocate. At dahil nga sa tumagal ang panahon ay natuto rin naman ako kung paano ang tamang time management. At isa pa, mayroong mga salita mula sa ating paligid na pilit akong hinihila pababa. Sa kabila nito ay mas nanaig pa rin ang kagustuhan kong tumulong sa aking mga kapwa-kabataan at hindi ko hinayaan na gamitin o maging dahilan yung mga sinasabi nila para hindi ko ituloy kung ano yung gusto kong gawin at kung ano yung gawain na masaya ako. Yun nga yung sa pagbuboses sa mga hinaing ng mga kabataan dahil feeling ko ay mas natutulungan ko sila sa ganung paraan. Ayan, so paano mo po hinihikayat ang kapwa kabataan na makilahok at manindigan sa mga isyong mahalaga sa kanila? Sa totoo lang ay makwentong youth advocate ako. So sa lahat ng mga kabataan, ng mga bata na aking nakakasalumuha, lagi kong sinasabi na hindi limitado ang maging isang youth advocate. Hindi limitado ang mga
ang paraan ng pagboboses ng mga hinaing o ng mga karapatan na gusto nilang matamasa. At ngayon, kukunin ko na rin ang chance na iparating sa ating mga listeners na maging isang youth advocate din or maging advocate din ng mga advocacy ang gusto nilang iparating sa ibang tao, dahil hindi lamang nila ito ginagawa para sa kanilang sarili, dahil makakatulong din sila para sa pag-unlad ng iba pang mga kabataan upang mas mapalakas pa ang mga aktibidad ng mga kabataan. Yes, tama. Talaga nga naman nakaka-inspire ang ating Kabulilit Tere. Ayan, ito po Kabulilit Tere. Dako po tayo sa ating huling katanungan. Anong mensaheng nais mong iwan para sa mga kabataan nakikinig ngayon na gusto maging boses ng pagbabago pero natatakot magsimula? Ayan, so maganda yung tanong, no? Ito, sa akin, lagi kong iniisip ito, if there's a will, there's a way. And I always bear that in my mind, and I think it's time to share it to our dear listeners. Kung takot gawin ang isang bagay, okay lang naman na gawin ito or harapin ito ng may takot. Dahil ang takot ay panandalian lamang at kaya namang i-overcome sa process. At naalala ko tuloy nung nagsimula ako sa Plan International Pilipinas, pinasok ko ang bidang bulilit na takot magsalita sa harap ng maraming tao, na takot humawak ng mikropono. Ngunit habang tumagal, ngayon nga, hindi ko rin napansin na ang layo na rin pala ng narating ko. And I think it is one of the reason to share kung bakit ang mga gusto pumasok na maging isang youth advocate ay gawin na kung anong nais nila. Dahil malay nyo, darating din kayo sa stage na maglo-look back kung gaano nakalayo yung narating, at yun din yung magiging reason nyo kung paano pa magsumikap at mas maging better pa araw-araw. Yun, nakaka-inspire talaga Kabulilit Tere. Tsaka, ako pong humingi ng patawad sa mga naging pagkakamali ko. Pero maraming salamat Kabulilit Tere sa inyong pagsama sa aming programa ngayon. Pero mga Kabulilit, ngayon natapos na tayo sa tanungan with Kabulilit Tere. Ito na ang ating question for today. Ano ang quote na sinabi ni Ate Tere? Uulitin ko po. Ano ang quote na sinabi ni Kabulilit Tere? Thank you po. Ayan, maraming salamat po ulit Kabulilit Tere. For sure, maraming na-inspired na Kabulilit sa iyong ibinahagi. At syempre, na-motivate. Kaya naman mga Kabulilit, huwag kayo mawala ng pag-asa, huwag matakot sumubok, at laging magtiwala sa sarili. Muli, ito ang Kabataan Ka. Kabataan tayo. Kabataan. Ayan mga Kabulilit, at dahil sa mga technical issues kanina, muli na naman po tayong magbabalik para ipagpatuloy ang ating usapin. Dito lang yan sa segment na Bida Ka, Bida tayo. Bida. Ayan, so muli tayo nagbabalik So nakakasama na uli natin ang ating guest. So hello Doc Maan. So naririnig niyo po ba kami? Yes, Ayan. I can hear you. Loud and clear, naririnig po uli natin si Doc Maan. So balikan po uli natin yung question natin na naiwan So paano po makakatulong ang mga kabataan na katulad namin sa pagpapalaganap ng kaalaman patungkol po sa cervical cancer po? Okay. So, importante itong katanungan na to, lalo na sa ating mga kabulilit, dahil I think the youth has a very powerful voice. Your voice is very important into letting everyone know. So, yung ating mga kapwa, mga kasama sa komunidad, ating mga guro, mga magulang, maaari nyong ipaalam. Lalo na yung mga nakikinig dito na meron palang bakuna at iba pang paraan upang maiwasan ang cervical cancer. Kung alam niyo din na meron palang mga bakuna na available para sa inyo, dahil hindi naman natatapos ang pagbabakuna sa pagiging baby, no? So, kapag kayo ay teenager na, meron pa rin palang mga bakuna na available para sa inyo. So, importante na alam na mga kabataan na i-express yung sarili nila na, ay, kailangan ko pala itong health information na ito, at kailangan ko palang ibahagi na meron pala akong pwedeng makuhang bakuna. At karapatan ko din naman ang magkaroon ng informasyon at access para sa mga programa ng gobyerno laban sa HPV at cervical cancer.
So kasi minsan iniisip natin yung mga kabataan, susunod lang din naman sa magulang. Hindi yon mali. Pero kung meron tayong mga information na pwede nating i-share, malaki ang potensyal at malakas ang boses ng mga kabataan upang iparating, no, sa mga kinauukulan, sa mga nakakatanda, sa decision makers na deserve ninyo ang mga pamamaraan, ang mga preventive measures tulad ng bakuna upang makaiwas sa mga sakit na sanhi ng HPV at cervical cancer. So, magandang paraan upang gamitin ninyo ang mga boses ninyo upang makamit yung mga nararapat na serbisyong pangkalusugan para sa inyo. Ayan. At salamat din po, ma'am, sa pagbibigay ng tiwala sa aming mga kabataan na malaki yung impact ng mga boses namin kasi yung mga katulad po ninyo na nasa medical field at naniniwala sa mga kakayahan ng mga kabataan ay isa sa mga kasama namin sa pagsulong ng mga karapatan naming mga kabataan. Ayan, salamat po, Doc. Bilang pagtatapos, ano po ang mensahe ninyo para sa mga nanonood o nakikinig tungkol sa pagpapahalaga sa kalusugan ng kababaihan? Okay. So, ang mensahe ko bilang pagtatapos, ang mga kababaihan, bata o nanay, teenager, working man o hindi, importante na mapangalagaan natin ang kalusugan ng mga kababaihan. Dahil importante ang kanilang role sa nation building. Importante din ang kanilang role sa komunidad. Pangalawa, may mga government programs, no, na mayroong available na bakuna o iba pang serbisyong pangkalusugan na available sa mga kababaihan, lalo na yung 9 to 14 years old. Actually, libre po yung bakuna sa paaralan, sa komunidad, laban sa HPV at cervical cancer. At marami pa pong ibang programang panggobyerno na sinusuportahan ng ating national government at local government yung kalusugan ng mga ating 9 to 14-year-old girls laban sa cervical cancer. So, karapatan po natin i-avail itong mga girls responsible na kayang bakunahan ng local government at ng national government. Sana atin po natin itong dream to na sana one day na natin yan sa Baka po may gusto pa kayong sabihin o batiin na kapamilya, kaibigan o katrabaho? So siguro i-dedicate ko na lang tong pagbati na to sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon. Huwag kayong matakot o huwag kayong mahiya na iparating ang inyong boses, lalo na kung sa karapatan ninyo para sa inyong kalusugan. Importante na maibahagi ninyo sa inyong mga guro, sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga magulang na deserve ninyo ang mga programang pangkalusugan. At deserve din ninyo na marinig, mapakinggan ang inyong side para sa mga karapatan ninyo pangkalusugan, lalo na ang bakuna. So, binabati ko lang din siguro lahat ng mga kabulilit dyan. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito, lalo na't Sabado, walang pasok. Pero sana tuloy-tuloy lang ang ating pag-aaral at pagkakaroon ng dagdag kaalaman. So yun lamang, no? Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin. Ayan, muli po, lubos po kaming nagpapasalamat kaming mga kabulilit sa pagdalo ninyo at sa pagtitiwala sa aming mga kabataan. Pinapangako po namin na lahat ng mga natutunan namin ngayong araw na ito sa diskusyon na nating ito ay isi-share namin sa aming mga kapwa kabataan para sa ikabubuti. Para sa Bida 1, ako si Kabulilit Aya. At ako naman muli si Kabulilit Princess. Muli, ito ang segment na Bida Ka, Bida Tayo, Bida 1.
Alam mo talagang nakakahangang ating kabataang sikat at syempre ang ating bidawan. Dahil sa kabataang sikat, kahit sa murang edad pa lamang ay ang dami ng achievements. Yes naman, kaya naman sigurado akong maraming na-inspire sa ating kabataang sikat at bidawan ngayon. Kaya mga kabulilit, dadako na tayo sa katanungan na sinabi nila Ate Ina, ni Kabulilit Ina kanina. Ulitin ko po yung tanong. Ano po ang quote na binanggit ni Kabulilit Tere? Ulitin ko po ulit, ano po ang quote na binanggit ni Kabulilit Tere? Yan, maraming salamat po muli sa ating mga kabataan, sa ating panauhin sa kabataang sikat na si Kabulilit Tere. At saglit muna po kami magpapaalam para po sa munting paalaala. Delikado ang bakuna. Fake news! Ang HPV vaccine ay ligtas at epektibo at dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Alamin ang tama, piliin ang proteksyon. Magtanong sa pinakamalapit na health center tungkol sa cervical cancer vaccine. Tamang kaalaman para sa ligtas na kinabukasan. At dahil tapos na ang ating bidawan at kabataang sikat segment, eto na ang pinakahihintay ng lahat, kung saan sa creativity ng mga kabulilit talagang mapapahanga at mag-e-enjoy ka. Dito yan sa bahaging Tinker Bulilit! Yan ang tula na pinamagatang buhay na kayamanan na isinulat ni Kabulilit Faye at isa sa boses ni Kabulilit Princess. Buwan ng paalala sa katawan nating mga babae. Tinig ang dala. Huwag hayaang takot ang maging hadlang sa ginhawa. Isang simpleng pagsusuri, buhay ay kayang iligtas na. Bawat hakbang sa klinika, tapang ay lulusubin. Ang anino ng sakit, sa laban ay uusugin. Huwag ikahiya ang pag-aalaga sa sarili, sapagkat kalusugan, yaman ating ipagmalaki. Isipin ang halakhak, yakap at pangarap. Huwag hayaang sakit ang maging gabay sa pagbagsak. Buwan ng Cervical Cancer Awareness. Huwag ipagwalang bahala. Katawan ay alagaan, mahalin at ipaglaban. Maraming salamat Kabulilit Princess at Faye sa inyong kontribusyon at sa inyong alay na talento at syempre inspirasyon ngayong tanghali. At ngayon mga kabulilit, handa na ba kayo madagdagan ang inyong gift of knowledge? Kaya pakinggan natin ang mga nakakamanghang trivia na inihanda ng ating mga kabulilit. What's up? Sa inyo ng siksik na kaalaman ngayong pananghalian. Mga kabulilit, alam nyo ba? Syempre, hindi pa! Alam nyo ba na ang cervical cancer ay isa sa pangunahing saninang pagkamatay ng kababaihan sa Pilipinas? Ayon sa PCW, tinatayang 7,897 ang bagong kaso ng cervical cancer ang nadidiskubre bawat taon at 12 na babae ang namamatay araw-araw dahil dito. Isa ito sa ika-4 na nangungunang sanhi ng cancer-related deaths, lalo na sa mga babaeng may edad 15 hanggang 44. Myth or fact? Namamana ba ang cervical cancer kaya kung walang history sa pamilya, ligtas ka na? Myth! Ayon sa Sidcare Hospitals, Bangalore, hindi namamana ang cervical cancer. Ito ay pangunahing sanhi ng HPV infection, hindi ng genes o family history. Alam nyo ba na pwedeng tuluyang mawala ang cervical cancer sa Pilipinas? Ayon sa WHO, kung mababakunahan ang mga batang babae edad 9 hanggang 18 laban sa HPV at maabot ang 90 to 70 to 90 targets, posible raw na ma-eliminate ang cervical cancer pagsabit ng taong 2063 at makapagliligtas ng mahigit 946,000 buhay sa loob ng isang siglo. Ngayon, para mas lalong maging masaya at makulay ang ating tanghali, atin ang pakinggan ang mga handog na pick-up lines na inihanda ng ating mga kabulilit. Ito sa'yo ay parang langka. Ang puso ko sa'yo ay parang paminta.
dinudurog ng iba. Sana kaya kong ibigay ang buong mundo sa'yo. Ayan, heto naman ang pinakahihintay ng lahat. Batiin mo siya, batiin natin sila. Dahil batian time na! Binabati ko po ang pamilya kong nanonood kung meron man. Binabati ko lahat ng kaibigan ko at sa mga... Ayan. Binabati ko nga po pala ang Montalban Entendido family and especially ang Ten Neon family. Binabati ko nga rin po pala ang Tingson family at ang Herrero family. Hi po! Ayan, binabati ko pang Alcaraz, Salazar, and Kirante family. Ayan, so shoutout din po kay Ate Sol del Santos, kay Chang, kay Cabo Lilit Pia, Cabo Lilit Aerol, sa aking mami, kay, ano to mami, hindi ko alam pangalan mo, kay Mami Utay, so, and then kay Ma'am Marilyn, kay Ma'am Lisel, kay Princess Hilary, kay Camille Abad, kay Cabo Lilit Angel Pacubas, kay Kamahalan, si Ate Fiona Dapito Santa Maria, kay Christy at kay Cabo Lilit Maureen Rivera. At syempre, hindi namin malilimutan ang mga winners for today. Gaya nga na sinabi kanina, makikinig ka lang ay pwede ka pang manalo. Kaya Cabo Lilit Princess, ibida mo na ang mga winners natin for today. Ayan, para sa ating mga winners for Bida 1, ang una ay si Edwin Season. Pangalawa, Leonardo Dalogdog. Pangatlo, Heidi Manuel. Ayan, ngayon naman para sa ating kabataang sikat winners, ang una po is Tunet Dangheros Pasa, sumunod ay Camille Abad. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. So, pwede nyo pong isend ang inyong mga numbers and SIM po kay Marisol Mojeca de los Santos sa comment section. Bago po kami tuluyang magpaalam, nais po namin magpasalamat ng buong puso sa lahat ng naging bahagi ng ating masayang programa, sa ating mga loyal viewers at listeners na naging nandyan, sa aming mga matyagang mentors at syempre sa Plan International Pilipinas. Dahil po sa inyong suporta, mas nagiging buhay at makabuluhan ang ating pagbabahagi ng kaalaman para sa kaligtasan ng lahat. Mabuhay ang lahat ng mga bata at kabataang Pilipino. Saludo rin kami sa lahat ng mga taong walang sawang nagtatanggol sa aming mga karapatan upang masiguro ang bawat pamilya ay namumuhay ng may respeto, payapa at ligtas sa anumang uri ng pang-aabuso. Ayan, mula po sa inyong pamilya dito sa Bidang Bulilit, binabati po namin kayo ng isang maganda at buhay na tanghali. Muli, ito Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building,